ako po ay si Sergeant Emilio Kie. Nabinyagan ako nung March sa 2008 dahil sa ang nangyari kasi nakipagtipan ako ng Panginoon. Ang sabi ko sa kanya nung mga kapanahonan na sa hulo pa ako, mga year 2000 nung kasagsagan ng gira, kahit ako medyo may pagkabarumbado, pero hindi kailanman ako bumitaw sa pagdadasal sa Panginoon. Yun na nga ang dahilan kung bakit ako naging Adventist, dahil nakipag-usap ako sa Panginoon na kung ibibigay niya sa akin ang kahilingan ko, ibibigay ko rin sa kanya ang kahilingan niya. Kaya nung mga kasalukuyan pang mga panahon, nung year 2000, isa ako na nakipagdigma doon sa kapanahunan nung sa hulo, nung all-out war na inilunsad ni President Irap. Ngayon, dahil sa puro na lang gira, minsan lang kami makauwi sa pamilya namin sa loob ng isang taon, minsan 4 na bisis o 3 bisis lang makauwi. Dahil sa red alert nga kami nung panahon na yon, hindi maiwasan sa sundalo ang EBC. Ang ugali kasi ng sundalo, nagiging nitiyor namin, alak, babae, at saka sigarilyo. Yun na rin yung nagiging libangan namin sa panahon na yon, kasi pag galing ka sa bundok, pagbaba mo ay wala kang mauwian na pamilya mo. Nandoon yung mga magkabats, magkaalukan ng pag-iinom, kaya doon ka na rin mapunta. Kaya dumating ang punto nung nasa hulo kami, nalulung ako sa bisyo nang hindi ko inaasahan. Nung panahon na yon, nanaginip ako nung natulog ako. Ang panaginip ko is ganito. Naglalakad ako ng buhanginan. Tapos mainit, pagod, uhaw, gutom. Nung kapanahonan na yon, nag-iisa ako, pero panaginip yon. Nag-iisa ako sa panaginip ko. Natanong ko sarili ko, bakit ako nag-iisa? Sundalo ako, maraming tropa, saka may pamilya ako. Ngayon, nung dumating ang punto na palakad na ako sa buhangin, isa itong ridge line, dumating na yung banda hapon. Nakita ko na yung tropa. Marami sila, mas halo na yung mga sibilyan. Nandun yung pagkain, nandun yung mga babae, na kung gusto mong gumamit, nandun yung lahat ng bisyo, nandun nagpasugal, lahat ng pamundong kasiyahan nandun na. Tumakbo ako dahil yun nga yung nitiyor ko noong mga kapanahunan. Yun din ang kasiyahan ng sundalo. Nung dumating ang punto na yon, biglang pumurma doon sa ulap na malapit ng umulan, doon sa langit, biglang pumurma yung may sungay, may buntot na sumasayaw, pumapalakpak ito habang nagsasaya ang tao at kasama na yung mga sundalo doon. Natumba ako dahil sa pagbuylo ko, dahil pinupulsa ko para makarating kaagad dahil nauhaw, gutom. Pero nung nakita ko, natumba ako. Natanong ko sarili, bakit naging masaya si Satanas nung nandun ang kasiyahan ng tao? Nung dumating ang punto, ito isang ridge line, pawala, papatag na yan, nandun na yung tropa. Ito namang mayroong umakyat na nakaputi, papunta ng kanan. Itong ridge line niya. Ngayon, nakita ko nakaputi. Tiningnan ko lang. May kinawayan siya na 12 mga tao. Puro disable ito. Nagtanong ako sa sarili ko, bakit yan? Panginoon yan kasi nakaputi at purma ng mukha ng Panginoong Hesus. Sabi ko sa sarili ko, sila yung mga alagad niya. Pero bakit puro mga disable? Mayroon nagdadala ng distros, mayroon ding bulag, mayroon puro mga pulubi ang nandoon. Ngayon, iniwanan ko yung tropa. Hindi na ako nagpatuloy doon, umiyak ako, sumunod ako sa Panginoon. Kasi ang sabi ko sa kanya, doon lang ako susunod sa kanya. Nung dumating ang punto, hindi ako pinansin. Humawak ako ng paldan niya. Hindi kailanman niya ako nilingon. Nagpatuloy siyang lumakad. Ngayon, ang nangyari, nahila ako. Dahil sa pagod, gutom, uhaw,
hindi na ako halos makasunod sa kanya. Nung nahila ako, nagiging usok yung panapto na nasa baba niya, nagiging usok. Hindi na ako makahawak dahil usok na nga. Umiyak na lang ako at pinagmamasdan ko silang umalis. Hanggang dumating ang punto na yon, nagising ako. After how many years, kasi napanaginipan ko yun, mga 2002, dumating ang mga 2004, lalo pa akong nagiging matawag natin, nagiging masama. Nagkakaroon ako ng isang ano doon sa hulo, tinatawag na over the bakod. May kinuha ako mga babae na bayaran galing Ipil, galing Sambuanga. Dinala ko doon sa kanila Manay. Over the bakod ang tawag doon. Nagkaroon ang plano ko kasi na maging masaya ang sundalo, magkaroon ng trabaho ang babae at mabigyan ko rin trabaho ang may-ari at magkapira din ako. Dumating ang punto na naging masama ako. Nung dumating na yon, ang nangyari na, nagtaka na ako sa sarili ko, tuwing uwi ko sa pamilya ko, ang nakasakay ko puro Adventist. Ganito kasi ang sistema ko para hindi boring sa pag-uwi ko, kasi isang gabi, isang araw, isang gabi, bago ako makarating, ang nangyari, sasakay ako ng bus, pag-akyat ko sa pintuan, diretso sa gitna, recon pa lang yun, hinahanap ko yung katabi ko na dalaga para hindi boring. May kakwentuhan ako at pag medyo magkagandahan, magiging kasi ako isa ring chicks adarit noon. Pero dumating ang punto, puro Adventista ang nakasakay ko. Kaya doon ako nagtaka, bakit ganun? Hanggang dumating ang punto na may nagbigay sa akin na matanda sa 2004. May matandang babae nagbigay sa akin ng aklat na basula. Nananawagan ito na ang tao ay magbago na dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Binasa ko ito mula ng umpisa hanggang sa patapos. Ang nakasulat doon, ang sabi ng Panginoon, itinubos nga niya ang mundo para ito ay maligtas ang mga tao, pero ang mga tao ay bumabalik sa kasalanan. Kaya nananawagan siya na dapat magsisi, magpabautismo at mamuhay na ng sumunod ng naayon sa kagustuhan niya. Hanggang dumating ang punto, nagkaroon ako ng gana na magbasa ng Bible. Hanggang nabasa ko mula Genesis hanggang Apokalipsis. Nung nabasa ko ito, nawalan ako ng gana ng lahat ng bisyo. Nawalan ako ng gana ng inom, nawalan ako ng gana ng babae, nawalan ako ng gana ng sugal. Nawala din ako ng gana ng lahat ng bisyo. Nawalan na rin ako ng gana sa panerbisyo ko. Kaya nakaplano ako na maghinto sa panerbisyo ko. Kasi ang nakapuko sa akin ang pamilya na. Namimiss ko ng pamilya ko. Dati kasi halos hindi ko mamiss ang pamilya ko. Makalimutan ko ito dahil sa bisyo. Kaya ang nangyari, nalulung ako doon sa mga bagay na yon. Ganado ako din sa panerbisyo ko. Pero nung banda na nabasa ko ng katotohanan doon sa Bible, nawalan na ako ng gana ng mga bisyo na yon. Nagiging nahumsik na ako, ang nasa isip ko, pamilya na. Kaya umayaw na ako sa panerbisyo, humingi ako sa Panginoon na kung isama niya ang panerbisyo ko at ang pamilya ko, ibibigay ko ang sarili ko sa Kanya. Kasi bilang isang scout ranger, hindi mo pwedeng samasamahin yung pamilya mo. Dahil kung saan ang gira, nandun kayo. Kaya, ang nangyari, hindi mo talaga pwede na madala. Kaya yon ang hiningi ko sa Kanya. Pagmulat ko sa mata ko, nandito na ako sa regiment. Isa na ako sa membro ng PID, Post Engineering Department. Kaya nangyari noon, kami na di bali ang maintenance, naserbisyuhan ko pamilya ko, naserbisyuhan ko yung bayan ko, naserbisyuhan ko pati ang Panginoong